So, grabe oh. Grabe si Berry, lumipad oh. So, no, pero bago lahat, no. So, eto muna tayo, no. So, kita nyo naman yung ating TA kahapon, no. 43.5 mga idol, biglang lumipad ayun to the Mars. So, ayan, no. So, congratulations dun sa mga nag-profit, dun sa mga nag-comment dun sa video natin, mga idol, no. Appreciate ko 'yon, yung thank you, yung pasasalamat ninyo, no. Na-appreciate ko lahat 'yon, and welcome mga idol, no. You're welcome mga idol, no. Sa tayo naman, lagi niyo tatandaan ha, yung binibigay natin TA mga lodi is hindi siya 100% sure, okay? Hindi siya 100% sure. Lagi lang tayo nagbibigay based to sa aking paniniwala at aking analysis lang diyan, no mga idol, no? So once walang 100%, okay? Walang 100% na TA. Karaniwan nalalaglag, karaniwan tumatama, no? Walang 100%. Sabihin na natin, lagi niyo tatanda pagka pumasok kayo sa crypto, ready dapat kayo sa mga ganun. Okay? Kami nagsi-share lang, no? So possible naman siguro sa, I think no nagsimula ako mag-share nito, mga 1.5 months na, no? So sa 1.5 months, nakita naman natin hindi tayo araw-araw, no? Hindi araw-araw yung pagpasok natin sa position, no, based to doon sa TA natin na kapag narating yon ng Bitcoin or kapag basta narating siya, doon lang tayo mag-entry, di ba? So katulad kagabi, so 43,500 lumipad dyan, and then 43,850 nakuha yan, di ba? Lagi kong sinasabi, once na pumasok kayo ng TA ko, mag-take profit kayo ng mid. Okay? So pag nag-take profit kayo ng mid, hintayin ang next position, tong 43,850, and then lumipad. Okay? So ngayon, next TA. Ano ba yung next TA natin mga idol? Ito, sa totoo lang, kung makikita nyo to, no, meron yan sa taas. Tingnan nyo meron yan. Ayan. So meron yan, no. Punta tayo sa 4 hours time frame mga idol. Okay? So sa 4 hours time frame, eto siya. So yung mga guhit natin, lalayo, no, mga idol, no. Meron tayong pinaka-resistance na 49,000. Okay? Sa 49,000 na yan, mga idol, once na-reject yan, mag-short position ako. Pero pag yan hindi na-reject, no, yung 49,000 na yan, na-break niya, maglo-long position ako. Possible 50k BTC, mga idol, no? So ayan yan. Bakit 49,000? Kasi kung mapapansin natin, dito nalaglag yan, no? 48,965, and then hindi na-break ang 49, ang nangyari, nalaglag. Ito. Tapos ang pinaka-support natin ito. Kung saan siya nalaglag. So 38,560. Ayan. No, once na bumagsak ulit ang Bitcoin diyan mga idol at hindi na break yan, possible maglulong ako diyan. Pero pag na break yan, makikita natin siguro yung 36k na sinasabi nila. No, pero ako wala muna ako doon. Marami tayong guhit, no? So ito, itong mga guhit natin ngayon, ayan, itong mga to ay wala na to. Okay? Kasi hindi, no, hindi siya wala kasi hindi pa to nararating ngayon. Ito lang, tong 43.5, wala na yan. And si 43.850. So ngayon sa 4 hours time frame, makikita nyo ano to, no? Ito yung nakalimutan kong sabihin sa inyo kahapon. No, meron pa pala tayong isang guhit dito. No, ito yung 44,300 mga lodi. Okay? So makikita nyo may guhit tayo, pero kasi hindi ko expect na nilipad dyan, kaya hindi natin to nakita. So sayang, di ba, kung may isa pa sana tayong TA, and then sana nag-long position ulit tayo dyan. Pero tulad ng sinabi ko, no, wala na yung dalawang yan. So dito tayo ngayon, idulo natin yan, 44,000, basta 44,300 dyan mga idol. Ito pa rin yung ating resistance, no, ay support, yan dalawang yan, C4. Basta itong guhit na yan, makikita nyo naman, naglalagay tayo nung ito naglalagay tayo yung text na yan mga idol. Ito si magano tayo, maglalagay tayo mga lodi para at least makita nyo 43,300. Okay? 44,000 pala yan. Si 44,000 pala yan. Lupit to. Tapos maglalagay tayo ng 43,300. Okay? Saan ko nakuha tong 43,300 niya mga idol, no? Dito sa aming Telegram, papakita ko lang ang ating Telegram.
No, kanina kasi, syempre, hinihintay ko yung asawa ko, no? And then, gumawa na ako nung video Checking na natin nga bang kanina. monetize? No, pero, sa cellphone. Kaya, pero, kiniklear natin dito yan, no, mga lods, no? Si 43,300, napansin ko yan. Banda dito sa dulo. Ito, si 43,500, yung nakita natin. Kitang-kita nyo naman, saktong-sakto sa dulo. Dito sa taas na to, si 43,900, angat pa natin. 44,000, 44,200. Angat pa natin, 44,300. So, iangat pa natin ng konti. 44,500. So, sa dulo natin to makikita. I think dito. 43,000. Ayan, si 43,000, dito tayo nag-start. Okay? Angat tayo, 42,000. So, checking, dulo tayo ng konti. 44,200. Okay, baba tayo ng konti. 44,300 mga lodi. Okay? So, sa 40... Mali pala to. Sorry. Kailangan pala ay 44,300. Okay. So, ayan siya. So, 44,300, no? So, ano yung pwede natin gawin dito, no? So, possible, once na mag-retest yan, mga lodi, no? Once na mag-retest yan, mga idol, no? So, kung ito, biglang bumagsak, no? Kung bigla siyang bumagsak, mga lodi, no? Dito, no? Bigla siyang bumagsak na ganyan, no? Yan, dumiretso. Pero hindi, no? Hindi na break, possible lumipad yan. Okay? Possible, possible. Kasi kung mapapansin nyo yung trend, no? Naka-bearish, no? So, parang palipad, no? Palipad yung trend niya. So, check lang natin kung papasok to, no? So, ayan yung TA natin ngayon. Tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Hindi siya 100%, okay? So, based lang yan sa tinitingnan nating mga chart noon, no? Siyempre, tinitingnan natin yung mga candles noon at kung ano yung nangyayari ngayon. So, itong 44,300, once na mag-retest, possible, kung hindi niya ma-break yan, possible lilipad. Kung ma-break niya yan, yung 44,300 na yan, possible naman, bumaba. Okay? So, ganun lang yon. Tapos, ang support natin, mga idol, no? Ang support natin, ito na rin, yung 44,300. So, kung titingnan naman natin, pag tinanong nyo naman ako doon sa kung pwede na bang mag-long, hindi kasi ito yung mismong resistance natin. Ang layo 48,000 mga idol. Yung isang resistance natin, I'm sorry, pero 48,000 siya. So, tulad ng sinabi ko, hindi ako daily trader, no? Kapag yan narating, doon ako papasok, mga idol. I'm sorry, pero ito yan, no? Tapos next, 49,000. So, anong ginagawa natin? Once na pumalo yan ng 48, naglo-long position tayo pag na-break yan. And then kalahati, magtitipi ako, no? Hindi tayo yung tipong no? Kapag nakita mong, uy, merong resistance si KGX dun sa 49, mag-long tayo. Hindi, mga idol. Possible maglaro yan dito sa mid, mga lodi. At kapag naglaro yan dito sa mid, parang ang nangyari dyan, mga idol, papakita ko sa inyo. Parang ayan, yan yung mga nangyayari. Yan, kunyari ito. So, ang layo niyan. Itong dilaw ko sa dilaw na yan. So, kita mo naman, kung paano naglaro yan. Tapos, sabay nandito na tayo sa gilid. Tingnan nyo naman kung paano naglaro yan dyan, di ba? Kaya ang hirap, possible masunog ka dyan. Kaya hindi ako nagbibigay ng hindi ako sigurado, no? Pero kung sigurado man ako dun sa TA ko, syempre, pasensya na kapag nagkamali, no? Pero ang importante sa ating kahapon, congratulations sa inyo kahapon at solid na solid, mga lodi, no? Solid na solid yung panalo nyo kahapon, mga idol, no? So, bukas, titingnan natin yung TA natin banda dito sa mid, okay? So, syempre, may mga candles naman dyan. Baka pwede tayo mag-start kasi kung mapapansin natin, dito nag-start, no? Yung laglag talaga niyan sa 46,132. Pero mahirap yan. So, titingnan pa natin yan. Bago ako nagti-TA, kinakamusta ko yung history. Tinitingnan muna natin, no? Pero ito, tong dalawang to, okay ako dyan. Tapos ito, tong 44,300, okay ako dyan. Once na mag-retest yan, doon ako maglo-long position. Kapag
hindi na break yung 44,300. Pero pag na break ang 44,300, susubukan ko mag short position, pero lagi nyo tatandaan, dapat may cut loss kayo. Ako 20% cut loss ako lagi, okay? Para pag nagkamali ako ng TA, hindi ubos yung aking assets, okay? So sa mga gusto sa mga gustong sumabay sa akin sa BitGet, meron tayong link niya sa description. Gamitin nyo na yung link natin, tapos ang gawin nyo, wag muna kayo mag-invest, no? Wag muna kayo mag-deposit. Merong coin dyan na libre, no? Pero walang profit yun, pang practice lang, okay? Yun yung gamitin nyo. Tapos, syempre, meron din copy trading ang BitGet. Number 1 sa copy trading ang BitGet, okay? So, ngayong gabi, susubukan ko mag-copy trade ulit. Titingnan natin sa loob ng 3 araw kung magpo-profit tayo. Okay ba yun? Okay ba yun? Sige, tingnan natin. Kapag kung ano yung kakalabasan nun, nung trade natin na yun, yun yung ipapakita ko sa inyo. And then, syempre, pakita ko rin sa inyo yung ating profit. Kapag nag-profit kasi ako, ang ginagawa ko mga lodi, binibili natin ng XRP. So, ayan yung XRP natin kagabi. Ito yung kagabi. Kung mapapansin nyo, February 7. Ayan. So, bumili tayo ng 654 XRP. So, dahil bumababa ang XRP, alam niyo naman, pan na pan ako ng XRP, mga idol. Siyempre, pan na pan din ako ng BGB, no? Ang BGB, kung mapapansin nyo, talagang 11 pesos pa lang, no? Pinupush na natin na mag-ipon kayo niyan, di ba? So, sabi ko doon, hindi financial advice, pero ang BGB, ang laki ng ano nito, no? Ang laki ng chance na lumipad. Bakit? Kasi number 1 sa copy trading ang BitGet at kailangan mo ng BGB para maging copy trader ka. Pero ngayon, dahil ang dami naglabasan, gumaya ang Binance, gumaya ang OKX, gumaya ang OctaFX, nagsigayahan sa copy trading sa BitGet, no? Kaya ang ginawa ng BitGet, inalis niya ang BGB na requirement saan? Sa copy trading. Kaya ngayon, mas okay kapag magka-copy trading tayo is kilalanin natin yung trader na papasukan natin. Huwag basta-basta papasok, okay? Tingnan ang history bago pumasok, okay? No? So, makikita niyo yan yung history ng mga copy trader. Papakita ko sa inyo tomorrow, okay? So, then, meron tayo dito, ayan, no? Player rush to buy Berry as it soared 200% after Binance Launchpad News Exchange. Di ba? Mapupunta siya sa Binance. Liparan, no? Ngayon, lumipad dyan, mga idol. Once na pumasok sa Binance yan, mga lodi, pag lumipad ng gusto yan, kung titingnan nyo, may kasunod dyan, drop yan, mga idol, no? So, kahapon, tinignan ko yung Berry na sa 0.36 something. Ngayon, biglang naging 0.9 Di ba? 0.09, mga lodi, no? 0.09. Grabe, oh. Liparan ng liparan, mga idol, no? So, ayan yan. And then, syempre, may mga news. Ito, SEC advisory on advance fee. Ano to? Scam. What is advance fee scam? So, advance fee scam, para sa akin, ito yung mga, syempre, kunyari, may mga nagsabi sa inyo na, akin na yung pera mo, ang gawin natin sa pera mo, mga idol, invest tayo sa ganitong klaseng investment, and then papangakuhan kita ng 50% profit or 20% profit, no? Ganon. Mahirap yan. Kapag crypto yan, walang ganon. O sa akin ganyan. Tapos ako, mga idol, marami nagtatanong sa akin, no? Sabi nila, KGX, gusto kong pumasok sa crypto, no? Sabi nito, no? So, si Idol Jonas, no? Katalan, shoutout sa iyo, mga idol, no? Ako, kapag may nagtatanong sa akin, nagre-reply ako. So, eto, sabi niya, hello po sir, paano mag-join sa Bitcoin mo? Po sir, eto, sabi kong gano'n, pili ka lang ng platform na gusto mo. Then, bago ka mag-hold or mag-future, aralin mo muna kasi mabilis masunog ng pera sa crypto. Sabi ko, pwede naman sumabay, sabi niya, as a beginner. Ako, lagi kong sinasabi sa kanila, ito, pero hindi 100% ang TA. Possible masunog ka bigla, pwede ka magkamali. Ingat ka lang. Sabi ko, kung papasok ka at kung last money mo na yan, mas okay kung sa ibang bagay na lang. No, hindi ako yung hindi ko ina-advise na pumasok kayo sa crypto na wala kayong alam. Na kung akala nyo talagang totally crypto ang sagot sa buhay nyo, mali kayo, mga idol. Maling-mali kayo dun. Dahil ito, automatic to, pag wala kang alam, sure ball, pagpasok mo, sunog ka na. No, ganun kabilis dito, mga idol, no? Kaya ingat lang, mga idol, ha? Ingat, okay? So, balik tayo dun sa TA natin, no? 43,300 or 44,300. Once na
ma-break yon, I think mag-short ako, and once na hindi ma-break yon, umangat siya, no, automatic ang gagawin ko, maglo-long position ako. Okay? So naka-ready yung 80 USDT natin ngayon. Tapos tingnan natin kung profit tayo ngayon. Saludo sa lahat KGX, no, huwag kalimutan i-like or mag-subscribe sa YouTube channel natin para updated kayo sa mga possible news natin everyday, mga idol. Okay? Kaya lang Monday, Tuesday medyo hindi ako nakakapag-TA kasi nasa Tarlac tayo, no? Nasa SM Tarlac tayo. And then sa mga tropa sa Tarlac, no, kung meron man sa inyo, no, na taga Tarlac at napadaan kayo ng SM, no, Monday, Tuesday hanggang Wednesday, no, PM nyo lang ako, mga idol, tapos magkape tayo. Okay? Saludo.